Alam niyo ba na pwede na gamitin ang egov.ph para sa halos lahat ng transaksyon natin sa gobyerno? At alam niyo rin ba na pwede na itong ma-download mula sa inyong phone? So bukod dito, ang pinakamaganda ay ang inyong digital ID na kahit walang wifi ay pwede niyo na itong makita at magamit. So tara, pag-usapan natin ang tungkol sa egov.ph. So lahat ng kailangan nyo actually nandito na. Tuturo ko sa inyo kung paano natin gagamitin at kung saan-saan natin pwedeng gamitin. Pati na yung national ID, paano natin kukunin. Tara, isa na natin. So unang-una, paano tayo mag-download ng ating egov.ph. So mula sa ating Google Apps o sa ating browser, i-download lang natin ang egov.ph. Kamukha niyang nasa araw na yan. So ito na ang inyong magiging dashboard. So meron tayong NGA, LGU, jobs, tourism, travel, startup, health, saka more. Marami pa yan, ano? Kaya mamaya ipapakita ko sa inyo yung ibang mga importante dyan. So okay. So how to be fully verified? Kailangan lang natin maging fully verified para magkaroon tayo ng full access dito sa egov.ph. Okay? So kailangan natin mag-verify ng ating identity. Identity verification. And then susunod, yung ating current address. And then confirm natin ang information. And then susunod, magte-take tayo ng live selfie. Okay, so mga dapat lang tayong hindi, mga dapat iwasan. So avoid wearing cap, sombrero, bawal ang salamin, saka yung mga filters. So, ayan, take a look at the camera. Doon na, shoot nyo na yung mukha nyo dyan sa bilog. And then pagkatapos niyan, hanapan kayo ng OTP. And then after that, ayun na. Congratulations. You have successfully upgraded your account. So, ibig sabihin, pwede na natin gamitin ang full features ng eGov. Okay, at meron pa siyang additional kung gusto nyo, pwede nyo ipasok ang inyong digital signature. Okay, so click natin yung una-una sa taas. And then, dito sa box na to sa gitna, dyan, i-type nyo lang, i-guhit nyo lang ang inyong signature and then automatic na siya magsasave. Okay, hindi siya makikita pero magsasave siya. So, enter nyo lang ang inyong MPIN. And then, pagkatapos noon ay, ayun, congratulations. You added your digital signature. Okay, so nandun na yun, nakasave na. At anytime, kakailanganin natin yan para sa ating digital national ID. Okay, so next. So, try naman natin buksan ng NGA o National Government Agency. Yan ang laman ng mga NGAs. Okay, so halos lahat ng mga government agencies nandiyan na kailangan nyo. Kumukha nyo BIR, CHED, DFA, nandiyan din. DOH, okay, nandiyan din. And then DSWD, ayan, nandiyan din, napasok din. Saka SSS, actually, marami pa rin nagre-request natin yan. Including DTI, GSIS, Land Bank, LTO, nandiyan din So, magpaparenew kayo ng lisensya. Okay, so NCSE para sa mga senior. Okay, so yung mga hindi pa nag-apply, okay rin dito. Okay, meron ding PhilHealth, okay. Saka PNP kung kukuha kayo ng clearance, pwede na rin dito. Okay, ito ang pinaka-good news. So dito makikita niyo pa rin ang inyong digital national ID. Remember nag-signature tayo kanina, gumawa tayo ng signature. And then kahit wala tayong internet, makikita po natin siya. Okay? So yun pa isang magandang feature. So bukod doon makikita niyo pa rin ang ibang mga job openings sa mga government agencies para makapag-apply kayo. Okay? So go to my resume. Actually, may resume siya.
trabaho 'to para sa meron din siyang mga tourist destination, kasama rin diyan sa ating at yung capture your passport, pupuwede rin po yan ipasok sa ating especially sa mga OFW.